Hallelujah. Ang sabi dito kapatid sa ano, 'di ba? Sabi sa 1 John chapter 2 verse 17, maglalaho ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay at lahat ng mga pinagnanasaan ng tao. Sasakyan, babae, pera, kayamanan, fame, lahat kapatid, mawawala ang mga bagay na yan, mga pansamantalang pleasures, mga pansamantalang kaligayahan, mawawala ang lahat ng yan. Pero ang sabi dun, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya kapatid, kung napapanood mo, kung ikaw ay nanonood pa rin, pinapanood mo pa rin ang video na ito hanggang ngayon, kapatid, ikaw ay mapalad. Dahil sa pamamagitan ng video na ito, nangungusap sa iyo ang Panginoon. Hindi mo pa man siya nakita, pero ikaw ay naniniwala na sa kanyang mga salita. At ikaw ay nais mong sumunod sa kanya. Dahil kapatid, itinuturing ng Diyos ang isang tao nang dahil sa kanyang pananampalataya. Kung babasahin natin yung James chapter 2, ang sabi doon, itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya nung kanyang iaalay, yung kanyang kaisa-isang anak, na si Isaac, iaalay niya, ihahandog niya sa Diyos. Kahit labag sa loob niya, pero inutos ng Diyos na, sabi ng Diyos, Abraham, ihandog mo si Isaac. Pero hindi niya sinabi sa Diyos, ha? Lord, bakit ko ihahandogin matagal kong hiningi si Isaac sa'yo? Matanda na kami ni Sarah, yung asawa niya. Bawag yung asawa ko si Sarah, hirap na hirap ng anak. Tapos, nung pinagkaluban mo kami ng anak, si Isaac, nung lumaki-laki yung bahagya, siguro mga, ewan ko ilang taon si Isaac mo, siguro mga 7. Hindi na ako sigurado kapatid, pero mga ganun, lumaki-laki na, ipapahandog mo sa akin, Lord, bakit naman ganun? Hindi ka makatarungan, di ba? Ang pangako ng Panginoon kay Abraham nun, magiging ano siya ama siya ng napakaraming bansa. Magiging ama siya ng napakaraming lahi. Pinangako sa kanya ng Panginoon, bilangin mo daw yung buhangin sa dagat at bilangin mo yung bituin sa langit. Ganun daw karami ang magiging lahi ni Abraham. Tapos nag-iisa lang si Isaac noon. Pero inaano siya pinapahandog ng Diyos. Pero nung time na yun, sinusubok lang pala si Abraham. Hindi siya nagganon, hindi siya nagganon kay Lord, hindi siya nag-apila, hindi siya nagreklamo. Nag-obey siya kahit masakit, umiiyak yung puso ni Abraham noon. Kahit siya ay malungkot na malungkot, kahit siya ay sakit na sakit. Pero dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay sumunod. Inihandog niya na si Isaac, ginapos niya ang kanyang anak kahit siya ay umiiyak noon. Papatayin niya na pero dumating ang anghel ng Diyos. Tapos meron dun tupa. Ayun yung ginawang panghandog sa Diyos. Si Isaac noon na hindi naman hinayaan ng Diyos na patayin ni Abraham. So ganun kapatid ang pananampalataya. Tinuturing ng Diyos ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. So ngayon, hindi nagiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong niya sa marami tayong kilalang vlogger mga kapatid, no? Marami tayong kilalang mga sikat na tao ngayon tumutulong sa mga mahihirap, tumutulong sa mga nangangailangan, namimigay ng pera, namimigay ng pagkain, namimigay ng mga relief goods sa mga nasalanta. Nabuti yun kapatid. Pero kung yun ang babasihan natin upang ituring tayo ng matuwid ng Diyos, ang sabi sa Isaiah 64:6, ang inyong mabubuting gawa ay maruming basahan lang sa paningin ng Diyos. Okay? Amen? Nagiging matuwid lang tayo, nagiging kapakipakinabang yung mga mabuting natin. Kapatid, hindi ko sinasabi na huwag tayong gumawa ng mabuti. Pero yung mga bagay na yan, hindi yan yung makakapagligtas sa atin, hindi yan yung makakapagpalinis sa harapan natin sa Diyos. Kahit gaano man karami ang kabutihan na gawa natin, kasalanan pa rin yung nagiging sa atin. Kasalanan, meron pa rin tayong kasalanan. At ayun yung nagpaparumi sa atin sa Diyos. Kapatid, ang Diyos natin ay perfecto. Kaya sinabi sa Matthew 5, verse 48, be perfect because your Father in heaven is perfect. Kung di babasahin natin sa English mga kapatid, maging ganap kayo, sabi sa Tagalog, kung paano basahin natin kapatid. Kaya nga maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Kapag binasa natin sa English kapatid, be perfect for your Father in heaven is perfect. Ayun kapatid, ganun ang standards ng ating Diyos. So hindi natin kaya maging perfecto, di ba? Kahit anong effort natin. Kaya dito papasok kapatid yung cross. Dito papasok yung John 3:16. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak doon sa impyerno dahil ang katotohanan, di ba kapatid, tayong lahat ay papunta ron sa kapahamakan sa impyerno. Ngunit ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Buti na lang may nag-iisang perpekto.
At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa pamamagitan niya ay magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Tayo ay mapawalang sala at magkakaroon ng kapatawaran ang ating kasalanan dahil sa pakikipag-isa natin sa isang matuwid na si Jesucristo. Sinabi sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nang dahil sa Kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo ay natubos tayo.